I don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, ano? And guys, bago lahat po, ano? Disclaimer lang, ginawa ko itong video na ito, hindi para i-spoil ang tinatakbo ng kwento po ng EDSI, guys. Yun, gusto ko lang linawin, hindi para i-spoil ang tinatakbo po ng kwento ni Kalinga Prab tungkol sa EDSI po, ano? And andito lang ako guys para mag-share ng aking point of view, which is first time ko lang gagawin ito po, ano, na gagawa ng ganitong video na wala tayong re-reactionan na video ni Kalinga Prab. Dahil alam naman po natin na meron tayong rules na after 48 hours pa, pwedeng gawan po ng reaction mismo na gagamitin ang video kung ano. So, eto tayo ngayon. Kaunting ano lang to guys kasi alam ko maraming na-curious kung bakit biglang nagkaganon. Una-una, ang ganda po, ano, ang saya. Nakita natin kung gaano sila naging or gaano sila nasabik sa isa't isa. Dahil medyo matagal na nga po silang hindi nagkikita gawa ng umalis nga sina Kalinga Pedro papuntang Hong Kong, and then eto, nagkita sila ulit. Alam ko masaya lahat, of course, including me, di ba? And yun na nga. At dumiretso na po tayo sa ating pinaka main topic dito, ano, which is yung gusto ni Viancy na ipatigil muna yung love team. Well, alamin muna natin guys kung ano ba yung pinaka main reason niya kung bakit gusto niyang ipatigil. Okay, number one, wala naman pong third party na sagot ni Viancy yan dahil tinanong ni Kalingap Edu, which is napaka-importante yun na sana magiging dahilan po, ano, pero wala pong third party. So, out yun. And pagdating naman po sa pera, wala rin problema dyan. So, ang pinaka-main reason ni Viancy is yung nababash, nadadamay na yung family niya. Which is, pwede nating i-consider na maging dahilan. Pero hindi kasi ganun ang pagkakakilala ko sa pamilya ni Viancy, guys. And of course, pati si Viancy, mas nakilala na natin yan nung umpisa pa lang na binablog ang EDSI po, ano? Dahil one time, kung naalala nyo, bago nagtapos ang isang upload ni Kalinga Rab before, ay nagsalita bigla si Viancy na marami daw nang babash sa kanya. Ewan ko kung ano, nakalimutan ko na kung anong part yun. Basta hindi pa umaabot ng part 30 siguro yun, guys. And nagulat si Kalinga Prab, parang wala naman. Kasi hindi nga gaanong ini-expose ni na Viancy yung mga nambabash sa kanila. At ang sabi ni Viancy doon ay nagpapasalamat pa siya sa mga nambabash. Di ba? Natatandaan niya, I'm sure. And nasabi din ni Viancy na hindi siya naapektuhan gawa ng hindi naman siya kilala ng mga nambabash sa kanya. Hindi siya kilala personally. So, ibig sabihin, matindi ang control ni na Viancy po, ano. And of course, kahit sina nanay, sina Tatay Duran, si Nanay Hansel, ganun din ang sinasabi. Tinatawanan lang po nila yung mga basher na ganun nga. Hindi sila kilala personally, kaya kumbaga hindi sila apektado. So yun, which is yun naman ang ginamit ni Viancy na dahilan ngayon para ipatigil yung love team. So medyo para sa akin, questionable na kaagad yun, no? Pwera lang ha. Pwera lang kung nagbago na sila, which is hanggang sa pinakahuling vlog sa kanila ay wala naman ako nakikitang nagbabago sa kanila, guys, eh. Which is, totoo lang na ito, real talk.
Yung family ni Viancy is, sa mga sikat na mga love teams, okay, sa mga parents ito, pasensya na pero real talk lang. Parang yung parents na lang ni Viancy ang wala akong naririnig na reklamo tungkol sa pagba-vlog po ni Kalinga Prab sa EDSI po ano, or kay Viancy. Hindi sila nakikialam sa kung ano man desisyon ni Kalinga Prab tungkol sa tinatakbo ng kwento ng EDSI, bagkus tinatawanan lang nila yung mga bashers. Gano'n ang pagkakakilala ko sa kanila, which is, malimit ding banggitin ni Kalinga Prab na hindi nagbabago ang pamilya ni Viancy up to now. So, asan na ba yung problema dun? Kumbaga, dun ako hindi nako-convince guys na talagang yung bashing ang reason. Sorry, sinasabi ko lang yung aking, point of view. And, kagaya din na nasabi ko baka nagbago na sila pero yun nga, hindi ako naniniwala guys. And one more thing is habang, nagsu-shoot po sila ano, yung pinaka-last part ng part 97, yung pag-uusap na po nila, marami akong nakikitang ano, mga flows ng, maganda, maganda, okay, okay, sabihin na natin maganda yung ano, yung mga sinasabi nila, very convincing. Pero habang nagsasalita kasi si Viancy tsaka si Kalingap Edu, sorry guys, hindi ko masyado ma-feel yung ano, yung emotion and, kilala ko kasi si Kalingap Edu na masyadong sentimental and, sa mga kaunting problema lang naiiyak siya kagaya nung nangyari dun sa pinsan niya before na hindi siya nagtuloy-tuloy na mag-live gawa nga ng naiyak na lang siya. Paano na lang kaya kung ang EDSI ang totoong ipapatigil? Baka kumagulgul na siya. Okay, sabihin na natin na kitaan natin siya lumuha sa bandang dulo. Pero, sorry kulang talaga eh. So, ito guys sinasabi ko lang naman kung bakit ako hindi na-convince masyado. Pero, hangang-hanga ako humahanga ako sa tinatakbo ng kwento. Maganda, maganda kasi kailangan talaga sa isang, pelikula, kailangan kumpleto ang rekado po ano, hindi puwedeng ano, hindi puwedeng, palaging masaya. Kailangan kumpleto ang rekado para mas magiging kapanapanabik, sabihin na natin. And hindi ko ito nga yung sinasabi ko kanina, wala akong ini-expose or hindi ko ini-spoil yung kwento ng EDSI guys. Yeah, disclaimer po yan. Ang, pino-point out ko lang dito is yung may nakita lang akong mga flows. Yun lang. Kaya hindi ako kumbinsido na talagang, matitigil ang EDSI. So yun lang naman, and, ang pinaka-ano ko dito guys, is yung, sinabi ni Edu na kondisyon, which is, may sinabi siya na isang tagpuan po ano, na maghihintay siya ron. Dun ako tinamaan. Hindi man kayo nagtatanong guys, pero ginawa ko na rin yan, Dati kasi, okay, isa akong international seafarer dati. And then one time, yung ex-family ko, gusto mag-stay sa US. And gusto nila, dun din ako. So pinagbigyan ko. Although, ayoko talagang, I don't know why, pero ayoko talaga dun. May sarili akong paniniwala. So pinagbigyan ko rin. Pinagbigyan ko pa rin ng ilang taon hanggang sa umabot kami sa point na nagkukumbinsihan na kami. She wants me to stay there. Ako naman gusto kong umuwi dito at sumama sila sa akin pabalik. Walang nangyari doon. Kumbaga ako lang mag-isa yung umuwi. And bago ako umuwi, may kondisyon din ako na magkikita din kami kung saan kami madalas na nagkikita before nung dito pa kami lahat sa Pilipinas nakatira.
And kasi guys, alam ko yung schedule ng pagbabakasyon po niya. So yun, inaabangan ko yun. And ilang araw, binabalikan ko yung yung lugar na yun. Wala. And then, all of a sudden guys, talagang wala na pala talaga akong hinihintay. Kasi nalaman ko na lang, wala na siya. Kumbaga namatay pala siya. Ano po? Kaya doon ako tinamaan guys sa kondisyon at sa tagpuan. Which is, hindi ko sinasabi na mangyayari din kina Biancy, kina Edu. Kasi magkaiba naman kami ng sitwasyon, no? Sila nandyan lang sa isang lugar, sa isang malit na lugar sa Bicol, which is yung, whereas yung nangyari sa amin is magkalayo. So, hindi pa rin ako naniniwala na mangyayari sa kanila yon. Ito naman ay naikwento ko lang. And sorry guys, kahit hindi kayo interested sa kwento ko, is gusto ko lang na i-share kasi kagaya na sinabi ko, tinamaan ako doon sa kondisyon. Sorry. Ayan, so yun guys. Nako, ewan ko, nagiging emotional pero ma-share ko lang ha. Ayan, so yun guys, sumatotal, gusto kong suportahan pa rin natin ng todo-todo si Kalinga Prab and of course Edsy at ang lahat-lahat po magtiwala lang po tayo sa tinatakbo ng kwento. Magtiwala lang tayo. And of course, dito natin makikita ulit yung mga totoong solid supporters at saka yung mga tinatawag nila na liquid po kasi doon pa lang sa mga comments sa mga nag-repost na dumadaan kasi sa wall ko, marami akong nababasang negatives. Of course, may mga nagbubunyi, may mga nagse-celebrate, yung mga ayaw sa kanila, di ba? Alam na natin yan. Kaya lang, okay lang yan. Nagkaroon kayo ng chance na mag-celebrate, pero don't expect too much. It will not take long na ganyan. Maniniwala ako, next episode, magiging okay na naman po ang lahat. So yan, supportan lang po natin ng tuloy-tuloy guys. Walang patid. Ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Eva Vlogs, and of course, ang ating idol. Walang iba kundi si Kalinga Prab. So, guys, dito ko natatapusin and abangan nyo rin ang aking magiging full reaction tungkol sa Part 97 after 48 hours. So, yan. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and nagsasabing, God bless us all. So, bye-bye po muna, pansamantala. Bye.